Ikaw pala si Julio Magsalit. Ano ba na binibili ko sa itay mo ang lupang pinamahan sa kanya ng papa? Pero napahiya ako. Dahil hindi daw niya pinagbibili kahit na magkano. Ngayon, bago pa uminit ang ulo ko, ikaw ang aalukin ko. Gawa mo ako ng pabor na mabalik sa akin ang lupa yon. Lupa ng itayor hindi sa akin, Mr. Samonte. Mahirap ang hinihingi niyong pabor. Dahil kung ano ang pasya ng itay, ay hindi ko na maaaring baguhin. Ano mas gusto mo? Baguhin kong pasya niya sa marahas na paraan. Umbisin mo, itay mo! Masamang mainis yan! Hoy! Ilagay mo sa ulo mo to. Lahat ng gusto kong mangyari dito sa hacienda ang mangyayari. Lahat ng tumutol ay hindi magkakaroon ng pagkakataon para magsisi. Bakit? Takutan ba ito? Lahat ba ng mga taong gustong pasunurin na ginagamitan niyo ng pwersa? Anak ng kamote, dahan-dahan ka ng pagsasalta, ha? Baka hindi ka namin matansya. Bakit mangyayari din ba sa akin ng silapit ni Cabestre? Na pinahatak sa karton, matapos patayin. Pinagbibintang mo ba? Masigit mong alam ang kasagutan ng tanong mo. Sa susunod na pumalag ka sa akin, hindi ka lang gagawang sumupa. Sana sa susunod, hanggang na susugod, tignan mo ito rin nangyari sa'yo. Sinaktan ka nila. Wala nga naman to, Julio. Para sa akin, ay masigit na masakit ang makita kang sinasaktan. Binago nila ang mga patakaran ng yumaong Don Rafael.
Isa na ang pagpapalayas sa mga matatandang tabasero at ang kanilang pamilya. Ipinakikita lamang nila na wala na silang ginagalang sa kahit na sino sa atin. Katulad ng nangyari kay kasamang peste. Sino sa palagay niyo ang may kagagawa nun? Wala ba tayong malalapitan kasama ng mo na hanggang magay masupil ang kanilang pagmamalabit? Sino pang mahihinga natin ng tulong? Samantalang ang taong maaari nating asahan ay bubaliktad na sa panig nila. Sabi Francisco, Francisco, mo? Huwag mo nga banggitin sa akin ang pangalan ng ulupong na yon. Bumukulong dugo ko. Kaunting lang. Abogado yun. Mayroon ka laban yun eh. Kahit na abogado pa siya, hindi ko siya sasantuhin. Kasi mo, nandiyan dyan ang mamanugangin mo. Wala kayo siya magagawa? Naku, edi lalong wala nangyari. Balita ko pati mga pulis na nakadistino sa atin dito, binantikaan na nila Vero ang kanilang mga nguso. Totoo ba yun, Luis? Totoo ba balitang yun? Hindi totoo yung mga kasama. Kung nakikita niyo mang malapit kami sa grupo ng Mr. Samonte, yun ay dahil sa pakikibagay. Huwag niyo sana bigyan ng kulay. Maaring halaman, Luis. Pero maaring patunayan ang sinabi ko. Pati nga happy nyo, sunod-sunod ang sa kagustuhan ni Mr. Samonte. Lumusot yan. Ano natin? Wag, huwag mo nang tirahin. Sabay na tayo. Tira ka ng tira eh. Tayo sa ikaw kasi, bagal-bagal mo eh. Hihintayin ka ba yan? Huwag ka na nga maingay. Bubulabog lang to eh. Buti pa, lapitan na natin. Bago nga ba? Maghintayin na lang tayo dito. Paglabas niya. Siya, Ayun yan! Narito, nakatakbo na. Ikaw kasi, ingay mo eh. Tira ka ng tira. Ay, di nakita. Ikaw nga ito mabagal eh. Kasi sisihin mo. Loko na, hindi na lang ako. Umutok. Aralin lang eh. Ito na. Hanapin natin. Yoko na. Hindi na lang ako. Yoyong! Ako na. Yoyong, dito lang yan. Ako na, uwi na lang ako. Bahala ka. Senyor Samonte, bakit niyo ako dinala rito? Magpapala ka sa akin! Maawa kayo sa akin! Wala mo na kapapasok dito! Maniwala tayo. Wala naman akong masamang intuition sa mga sinabi ko. Maniwala kayo sa akin. Di ba gusto niya magkaroon ng parte ng lupain ng papa, attorney? Bibigyan kita ngayon. Mula dyan sa pinupuntungan mo, hanggang sa kaya abutin na iyong paningin, ay magiging iyo. At dadagdagan ko pa ng kapiraso para sa iyong litingan. Mabigat na parata niya. Lalo na sinasabi mo, hindi ikaw nakakita ng pagpatay. Kilala ko na kasaksi, Hepe. Hindi siya magsisinungaling sa akin. At naniniwala ako sa mga sinumbong niya. Bakit hindi siya pumurito at magbigay ng statement? Pero ba siya dapat ang katakutan? O hindi paniniwala ng kanyang kasinungalingan? Siya pa ba ang lalabas ng sinungaling? Pepe, naparito ako hindi para makipagtalo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ikaw ang naglakas loob para magsumbong? Mabigat na kaso ito, Julio. Paano kung hindi mo mapatunayan ang mga sinasabi mo? Kayong otoridad, Hepe. Masigit ang karapatan niyo para patunayan ang mga sinabi ko. Bakit hindi niyo tignan ng bangkay bago niyo ako imbestigahan? Pupuntahan natin. Pero huwag kang aalis ng bahay. Alam mo ang oras ay papasyalan kita para kunan ng statement. Kung totoo ito, yung sinasabi mong saksi ang palitawin mo.
ang paniniwala ng husgado. Hindi ikaw. Si Eme, nasaan? Andiyan sa labas, inaalis yung gitag niya. Linda, yung anak mo, kaya namimiyasa yan sa pagsuot-suot sa tubuhan, kinukonsinti mo, baka mamaya maahas yun doon. Emeng! Emeng, halika na rito na makakain na. Okay, Nay! Pati yata. Tay! Sabi mo ako, please! Pepe! Halina kayo at makakain! Ano kung kayo mahal? Pepe, anong ibig sabihin nito? Luis, ano to? Ang Anselmo, may nagsuplong mo sa amin na rin. Meron mong karal dito. Sir, Pwede na ba yung statement na yan? Pirma mo na lang mga kulang. Dagdagan mo pa para walang sabit. Hindi ka sasabit, Mr. Samonte. Totoo lamang na binantaan ang pamilya ni Julio sa Torre Francisco. At nandiyan sa declaration mo na inagawan kanya ng baril na siyang ginamit sa pagpatay. Ang problema lamang, hindi na mababalik ang baril mo. Hindi problema yan. Kahit na ilang baril pa, kaya kong bilhin. Ang inaalala ko, yung testigong sinasabi ni Julio. Huwag mo lalaanin yun. Sa tingin ko, natatakot si Julio na ipakilala ang sinasabi niya saksi. At maring malapit sa kanyang tao yun. Kaya ayaw niya ipahamak. Kailangan maging mabilis ang paglitis kay Julio, Hepe. Bago may mangyari pa iba.